May mga pabor at meron din mga tutol sa panukalang 4 na araw na pasok sa Metro Manila para maibsan ang traffic. Pero aminado ang mga nasa business sector, malaki ang magiging epekto nito sa mga empleyado at maging sa ekonomiya ng bansa. Balita hatid ni Julio Segovia. Kalbaryo para sa sales lading si Narisa ang 2 oras na biyahe mula sa bahay sa Fairview, Quezon City patungo sa trabaho sa Maynila. Nakakapagod talaga po siya. Kasi hanggat maaari nga po, kahit paano maaga pala sa bahay na eh. Kaso nga lang, mas natatagalan po ako sa traffic. Kaya ngayong nakaamba ang malalaking infrastructure project sa Metro Manila na magpapalala pa sa trapiko. Approve daw siya sa panukala ng MMDA na gawing 4 na araw na lang ang pasok kada linggo ng mga empleyado. Sa ilalim nito, imbes na 8 oras, 10 oras na ang pasok sa isang araw. Pabor naman dito ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP na samahan ng mga manggagawa. Pero kailangan ang implementation nito ay voluntary. At kailangan ang implementation nito ay sa isang specific period lamang. May mga issues kasi na dapat kailangan i-resolve ng employees at saka ng mga employers, kagaya ng sahod, yung issue ng sahod, yung issue ng fatigue, no? Kasi may mga industriya na hindi sila pwedeng magtrabaho ng mahaba. maging ang grupo ng mga mamumuhunan at negosyante, sinabing kahit pa uso ang overtime, masama raw sa kalusugan ng sobra sa 8 oras na trabaho. Di rin daw angkop ang 4-day work week sa mga empleyadong arawan ng sweldo at sa mga sektor na 24 oras ang operasyon at serbisyo. It is one solution looking for a problem. Masyadong maraming magiging implication yan, maraming unintended consequences yan. Ang isang araw na bawas sa trabaho kada linggo ng mga empleyado, katumbas daw ng 52 araw na walang pasok sa buong taon. Kaya mababawasan pa raw ang pagiging produktibo ng mga industriya sa bansa na may pinakamaraming holiday pa naman daw sa buong Southeast Asia. Parang karera yan eh. Pumutok na ang baril, nagtakbo na ang kalaban, tayo na mamahinga pa. Starting that because of holidays. Kaya para sa grocery store owner na si Steven, dapat pag-aral mabuti bago i-apply. Siguro maganda kapag may incentive for the employer to do that, no? I mean, it's helping the public, no, in terms of traffic. mungkahi ng mga negosyante, baguhin ang sistema sa kalsada mula sa pagpapalakas ng kampanya sa carpooling o maramihang pag-angkas sa iisang sasakyan hanggang sa paglalagay ng himpilan ng mga taxi. Julio Segovia, GMA News.